Bayan mag-ipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong papatawad ng sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok, maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya
na kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ulitin po natin. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang pagdahog. Tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila kanyang tutulungan. Laban sa masama ipagsasanggalang. Sapagkat sa puon nangungubling tunay. Tugon. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Sa panahong ito ba, kapag kinakausap ninyo ang inyong mga anak, lalo na yung maliliit, no? Paano nyo sila minomotivate? Mag-aral sila ng mabuti. Bakit? Para saan? Para hindi sila apihin pagdating ng araw? Para hindi sila maghirap pagdating ng araw? Wala namang masama doon, no? Pero minsan, yung pag-motivate natin o yung pag-push natin sa kanila, parang doon tayo kailangan mas tumutok. Kasi ngayon, parang ang daming tao ang gustong maging pinakamagaling. At pagbabalikan mo naman yan, nagmula yan sa kung paano sila minulat sa loob ng tahanan. Kailangan ikaw ang magaling. Kailangan ikaw ang angat sa lahat. Minsan yung paraan, no? Yung paraan na itinuturo sa kanila, doon nagkakaproblema ang mga utak ng mga tao ngayon. Nabubuhay sa pagalingan, nabubuhay sa kompetisyon. Kasi gusto lang patunayan na sila ang pinakamagaling. Sa lahat ng aspeto, no? Sa social media, ang daming nagpo-post ng kung ano-ano, magawa ng video ng kung ano-ano, para lamang umangat sa lahat. Tumaas ang ratings, tumaas ang likes, lahat yan ginagawa. Parang napaka-desperate na ng tao para umangat lang. Sa iba, no? Iba yung umangat na umasenso, ha? Kasi siyempre, kung nagpupursige ka, talagang pinagtyagaan mo, deserve mo umangat sa buhay. Pero yung pag-iisip natin, yung utak natin, doon tayo nagkakaproblema. Nawawala yung ating parabang pakikipagkapwa tao. Na di bali nang may masaktan, di bali nang may maagrabyado, basta't ikaw lang ang mauna. Yan yung tinuturo sa atin ni Jesus. Kung paano niyang tinuruan ang kanyang mga alagad na sila mismo nagtatalo-talo. Sabi nga, ano bang pinagtatalunan ninyo? Pero nyo, bago ito, ang sabi ni Kristo, ang anak ng tao, ang anak ng tao ay pagkakanulo, papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Tapos sila, nagtatalo-talo, sino ang pinakadakila sa kanila. Mga alagad na yan, mga kasama na ni Kristo. Kasi nga, yung kultura, malaking impact yung nasa kanila na natutunan bago pa nila nakasama si Kristo, ibang aral, ibang pamamaraan. Pero ngayon, pinagtsatsagaan ni Jesus na sila ay turuan sa kung paano dapat mag-isip at kung ano ang pananaw. Kaya sa loob ng simbahan, di ba, mag-aaway-away kasi gusto, hindi man ma-verbalize, pero ang gusto, siya ang pinakamagaling, pinakadakila. Pero sa mga taong naghahangad maging pinakadakila, nagiging opposite yung nangyayari. Hindi na pinakadakila, no? Tingnan natin, no? Kasi yung ipinamukha sa kanila na kailangan silang tumanggap ng isang bata. Ang isang bata noon, wala itong kwenta. Itinuturing nga yung bata, no? Kasi walang silbi pa sa lipunan yan. Sa gobyerno, wala pang silbi yan. Pero ito ang ipinamukha sa mga alagad. Kapag hindi nyo tinanggap o hindi kayo tumulad sa isang bata, katulad ng bata,
hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng langit. Walang, para sa lipunan noon, walang kwenta yung bata eh. Pamulat naman ito, no? Kasi baka hindi natin namamalayan na yung paghahangad natin na maging pinakadakila, hindi tayo sa langit mapunta nito. Sana mas mamulat tayo sa mga bagay na katulad ng ginawa ni Kristo, yung matutong magsakripisyo. Yung matutong sa pagsasakripisyo mo, naiaangat mo ang iba. Hindi yung ikaw lang, hindi yung sarili mo lang, kundi hinahangad din natin at nawa nakakatulong din tayong maiangat ang bawat isa. Amen? Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya ang mapagpakasakit na lingkod, dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa makaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga kaluluwa sa purgatorio, at ang mga taong patuloy na nahihirapan sa naranasang paglindol sa bansang Turkey at Syria. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayoy aming paglingkuran, inihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, pagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa huwag mo kaming ipahintulot sa gusto at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Pagkat ikaw ay nariyan, alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Pandemya ng COVID. Dumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinatanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layo na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-abot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Para sa biyaya ng presensya noong panahong tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan. Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat na sakit, dusa at kamatayan. At ang mga takot na kinaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, tulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano. San Miguel Arcangel, San Roque, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli bukas po ay Miyerkules ng Abo, kaya ihanda po ang sarili, ihanda po ninyo ang inyong pamilya, mga anak, paalalahanan po ng ating ginagawa sa pagsisimula ng Kwaresma. Pagkatapos ng misa, ang lahat po ay inaanyayahan makibahagi sa pagsusunog ng mga lumang palaspas. Lalabas lang po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Good morning, Father. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mga kaibigan ko, mga kapatid, ating masasaksihan ang pagsusunog ng mga lumang palaspas upang maging abo na gagamitin sa darating na Miyerkules ng Abo. Ang abo ay tanda ng ating pakikisa sa buong sangkatauhan. Ito ay nagpapaalala na tayo'y mula sa abo at dito rin magbabalik. Sa diwang ito'y inaalala natin na utang na loob natin sa Diyos ang ating buhay. Kaya't ang gabing ito ang umagang ito ay umaga ng ating pagpapakumbaba bilang mga nilikha ng Diyos. Inaanyayahan ko kayong lahat sa katahimikan ng ating mga puso na suriin at siyasatin ang ating sarili upang maging ganap ang pagdiriwang natin ng banal na panahon ng Kwaresma. Ating ihingi ng kapatawaran ang mga pagkakataong tayo'y nakalimot sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ating ihingi ng kapatawaran ang mga pagkakamaling nagawa natin sa ating kapwa, sa salita man o sa gawa. Ating ihingi ng kapatawaran ang diwastong kaisipan at mga pansariling luho at pagkamasuwayin. Kawaan tayo ng ating mapagmahal na Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilikha mo kami mula sa alabok at patuloy mo kaming inaanyayahang makibahagi sa kaligtasang dulot ng iyong mabuting balita. Kasama ng buong sambayanan, kalugdan mo kami ng iyong awa habang ang mga alabok na ito ay inihahanda bilang tanda ng pasimula sa paglalakbay namin sa panahon ng Kwaresma. Tulutan mo ang aming paglalakbay sa ilang ng Kwaresma ay mag-akay sa amin sa luwalhati ng bagong pagsilang
bunga ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Magbunga nawa ng kapayapaan ang pag-aayuno ng bawat isa. Ang panalangin ay magpabanal sa amin upang makasalo kami sa piging na di magwawakas sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutupad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko ay iyong pawiin. Ayon din sa inyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunungan at patawarin mo yaring kasalanan. Ang pagsasanggalang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa inyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo na gustuhan. Kaya sa matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y ay iyong parusahan. Ako ay masama, nabuhat ng iluwal. Makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin
ay isang pusong tapat. Pupuspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko ay hugasan, at ako ay puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko ay inyo nang limutin. Lahat kong nagawang masama ay pauwiin. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papagarin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung makagayon na aking tuturuan, sa inyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo ay galak kong ibabanto. Turuan mo akong makapagsalita, at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo ninais ang mga paghahandog sa haing sunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, Diyos, nakarapat-dapat ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling babangon. At kung magkagayon ang handog na hain, dala ng dambana, torong susunugin. Maligod na ito ay iyong tatanggapin.
ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakabanalin mo ang mga abong ito sa gisag ng pagbabalik loob sa iyo. Kawaan mo kami at tulungan mo kaming maging tapat sa iyo sa pagtahak sa landas ng pagbabagong loob sa panahon ng Kwaresma, sapagkat ang kaloob mo'y maligtas ang lahat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pagdulot sa tukso, at tiadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming mapagmahal, dalisayin mo kami sa pamamagitan ng apoy ng iyong pagmamahal. Linisin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkamasuwayin. Bigyan mo kami ng lakas upang aming maisagawa araw-araw ang pagsunod sa iyong anak na nagtiis at namatay para sa aming katubusan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Basbasan nawa kayo ng Ama at panibaguhin ang inyong mga puso na maging maibigin sa kapayapaan at magkaroon ng lakas na talikuran ang kasamaan. Amen. Dumaloy nawa sa inyo ang apoy ng Espiritu ng pag-ibig at bumukal sa inyong buhay ang tunay na pag-asa sa isang bagong buhay. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo na may kapayapaang taglay sa ating puso. Salamat sa Diyos. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi, at na mga ligaya'y dadalisay pagsakapwa buhay-buhay na alay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damgin kung may naghihirap, at tandaan ganyan pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan.
tandaan